Isang mapagpalang umaga, tanghali, or gabi po sa inyong lahat, saan mang panig kayo ng mundo, ano? So ako nga po pala si EJ, isang factory worker po rito sa South Korea. Tara, samahan ninyo ako ngayon at atin pong alamin kung paano nga ba makapagtrabaho as EPS sa South Korea. Alam ko po na sobrang daming mga Pilipino po talaga ang nagnanais na makarating at makapagtrabaho po dito po sa bansang South Korea. So alam na po natin ang ilan sa mga rason. Unang-una, medyo malaki talaga yung sahod, and at the same time yung klima nila at ang kanilang mga masasarap na pagkain. So para po maliwanagan po ang lahat, lalong-lalo na po doon sa mga aspirants, ano. So narito po ang mga paraan kung paano nga ba makapagtrabaho rito sa EPS worker dito po sa bansang South Korea. Qualifications and requirements. Number 1, dapat may valid passport. 1 year dapat ang validity nito, no? Then dapat may e-registration account. Ito po ay ginagawa sa pamamagitan po ng DMW website, no? Ang edad naman 18 to 38 years old. Yun po ang edad. At sa education naman, kahit high school graduate lang po, pwede na po siya. And also, dapat wala pong criminal record or hold departure order. Wala din po dapat TB history, walang HIPAA, walang AIDS or HIV, at hindi siya color blind, ano. So yun po ang ilan sa mga requirements. So saan po ba ang ano po bang institusyon na pwede po tayong mag-apply? So tanging ang DMW po or yung dating PUEA lamang ang tanging institusyon na pwedeng mag-process ng application para sa mga EPS, ano. Dahil ito po ay government to government hiring system, ano. Wala pong involved rito na agency, ano. Only DMW through GPB Government Placement Branch ang tatanggap ng mga papel at dokumento ng mga applicants for South Korea. So kung familiar po kayo sa Robinsons Ortigas, tapat lang po ito, ano, ng Robinsons Ortigas, ano, tatawid lang po kayo ng tulay, yan na po yung DMW or yung dating POAA, no. So ito po ay pakikipag-coordinate ng Korea EPS Center for Philippines or HRD Korea. Dumako naman tayo sa proseso, no. So kailangang successful, nasa final list ang name mo sa registration, no. So kailangang ipasa ang exam, skill test, competency test if required, ano. And also kailangan mo ring maipasa ang medical, dapat meron kang fit to work na result, ano. At meron din pong color blindness exam, dapat maipasa mo rin ito. After makapasa at nakapag-submit sa DMW ng mga requirements, kailangan nating gumawa ng EPS account. And then mag-antay ng approval from HRD para kasama ang aplikasyon sa job roster at subject for selection. And then ang application sa job roster ay valid for 1 year at entitled for renewal for another 1 year. So yun po ang tamang proseso. At para naman sa schedule of exam, para sa mga first timer, regular KLT 2-peak APS exam ay ginagawa 2 hanggang 3 beses sa loob ng isang taon, ano. Pero case to case basis po ito, depende sa kakulangan ng mga applicants sa job roster. At para naman po sa mga ex-Korea or yung mga dating nagtrabaho na po rito, ano, na pwede pang mag-apply yung kanilang mga edad, one time in 1 year lamang po, ano. Pero case to case basis pa rin po ito, depende sa kakulangan ng mga applicants sa job roster. And then ang method o paraan po ng exam ay under CBT or computer based test po, ano. Wala na po yung
yung dating PBT or paper-based test na exam, ano. So wala na po yon. So yun po yung schedule ng exam. Selection process. So dito naman tayo kung paano ba ang selection process, ano. So ang selection po ay ginagawa 4 na beses po sa isang taon o every quarter po. So tama po, every quarter po siya. A month of March, a month of July, a month of October, and also month of December. So massive selection have schedule po, no? So meron pong mga schedule din po kapag kailangan ng mga maramihang mga manggagawa or aplikante, ano. So application period of employers, result of application para sa mga hard workers, and then issuance of EPI or employment permit issued or goyong ho kaso. So yun po yung sa selection process, ano. Sa note po, nagkakaroon din minsan ng changes depende sa allocation plan ng HRD, ano, or MOEL, ano. Next po ang procedures para sa mga hard individual, ano. So once may EPI ka na or employment permit issue ka na, it means may company or employer ka na. So all you have to do ay wait na magkaroon ng contract forwarded at sign the contract to be submitted sa to be submitted sa DMW, no. So wait for the CCVI. Employer will apply your CCVI and forward to HRD, no. Maghintay lang ng KLC refreshing training mula sa DMW. And then once may CCVI ka na, application of visa through DMW na i-apply sa Korean Embassy. So and then another phase of medical kapag may may tentative entry date ka na, no. So twice po ang medical. 2 beses po kapag may tentative schedule ka na ng entry date mo, mag-medical ka na naman uli. Then kapag okay na lahat, schedule na po ang PIDOS through sa po ito, no, yung free flight briefing, ano. Doon din po ito gaganapin sa DMW office, ano, doon din po sa Ortigas. So yun po ang procedure kapag hard na, kumbaga. Next po, dito na po tayo sa deployment. So ano ba yung procedures nito, ano? Deployment process. So maglalabas po ang DMW ng schedule of flight, and then magre-report ka po sa DMW para sa final documentation at processing sa araw ng flight. So dito din po magaganap yung bigay ng itinerary ticket, and of course yung walang kamatayang legendary blue jacket natin ng mga EPs, ano, name tag at iba pa pong mga kailangan nyo po para po sa inyong pagbiyahe. And then ang next na po ay proceed to airport para po sa flight. And then so yun po ang kompletong procedures, ano. Paalala din po, tuwing registration nagkakaroon ng changes sa mga guidelines, kaya hindi po fix ang mga guidelines dahil pabago-bago at paiba-iba po ang kanilang policy, ano. So yun po ang lang po kunting paalala. So meron din po akong ibibigay sa inyo na mga useful link, ano. Ito pong link ng POEA, registration website, APS website, HRD website. Nang sa ganun ay pwede nyo rin pong pasyalan kapag may mga available time po kayo, no. So again and again and again, kung may pangarap ka po, kabayan, para sa maayos mong kinabukasan, subukan mo subukan mong mag-exam, baka makapasa ka at makapagtrabaho ka rito sa bansang South Korea. Kasi kapag
nandito ka na kabayan. Nakakasigurado po ako na hindi ka magsisisi dahil maayos po talagang sahod rito. Every year po lumalaki ang sahod, tumataas ang sahod, and at the same time tumataas din po ang mga benefits, ano. At good news po para sa mga aspirants, ano, sa mga nais po talaga nga magtrabaho rito po sa bansang South Korea. This first quarter of 2024, mayroon pong massive selection. Ang quota per industry sa manufacturing po ay 23,232. Sa shipbuilding naman 1,500. So napakarami po. Sa agriculture 4,209. So isipin mo yon. And then sa fishing industry naman 2,595. Sa construction ang kailangan po ay 1,632. Sa mga services naman ay 1,297. So, ano pang inaantay mo, kabayan? So, ang selection period po of employer is from January 29 to February 8 po, no? So, results of application February 28 po ito, no? Para sa manufacturing at shipbuilding. So, again, sa inyo pong lahat na nanonood nito, baka isa ka na sa marating rito sa bansang South Korea, kaya galingan mo ang pag-aaral. Sana po ang video pong ito ay nakatulong po sa inyong lahat. Patuloy po tayong manalangin, patuloy pong gumawa ng mabuti at mag-isip ng mga bagay paano po tayo umunlad. So kapatid, kabayan, kaibigan, kabarangay, kapamilya, so ano pang inaantay mo? Umpisan mo na yung pangarap. Ngayon pa lang mag-aaral ka na, nang sa ganon ay makapagtrabaho ka rito sa bansang South Korea nang maranasan mo ang snow at medyo maayos po talaga ang sahod. Again, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Naway nag-enjoy po kayo. Maraming salamat. To God all be the glory. Sarang everyone!